Magandang umaga, class. Ayusin ang upuan upang makapagsimula na tayo ng ating talakayan. May mga liban ba ngayon? Mainam kung wala dahil maganda ang ating talakayan ngayong umaga. Ano ang pumapasok sa inyong isipan kapag naririnig ang salitang pakikipagsapalaran? Sige nga, sino ang gustong sumagot? Tama! Ang pakikipagsapalaran ay ang paglalakbay sa isang lugar. Ngayong umaga, ating tatalakayin ang ikalimang aralin ng Ibong Adarna, ang pakikipagsapalaran ni Don Juan. Halika't sabay-sabay nating panoorin ang aking hinandang video. Ang pakikipagsapalaran ni Don Juan. Nagkasakit ng malubha ang hari ng Berbanya na kung saan ang tanging makagagamot nito ay ang awit ng Ibong Adarna. Unang naglakbay si Don Pedro sa kabundukan ng Tabor upang hulihin ang Ibong Adarna. At nang hindi makabalik si Don Pedro, si Don Diego ang inutusang hanapin ang kapatid, gayon din ang lunas sa karamdaman ng hari. 5 buwan niyang tinalunton ang parang, gubat bundok, ilog, hanggang sa narating niya ang bundok ng Tabor at napagmalas niya ang punong kahoy na pawang ginto ang mga sanga at dahon nito. Hanggang sa ang ibon ay dumating at dumapo sa Piedras Platas, sa kanyang pag-awit ang prinsipe ay naidlip. Pagkatapos ng awit, ang ibon ay nagbawas. Si Don Diego ay napatakan at naging bato katulad ni Don Pedro. Ako'y hindi na yata magtatagal. Sakit ko'y lalong lumulubha. Lalo akong nag-aalala sapagkat kay tagal na ang lumipas, ngunit ang iyong mga kapatid ay wala pa. Ama, ako'y iyong pahintulutan na hanapin ang dalawa at mahuli ang Ibong Adarna. Bendisyonan mo o aking ama ang babaunin kong sandata. Ang bendisyon ay hinawad sa bunsong minamahal. Naglakbay si Don Juan, baon sa puso ang Birheng Inang Marilag. Gutom ay tiniis, pananalig sa Birheng Maria ang naging gabay sa landas na tinatahak. Birheng Maria, gabayan mo ako sa aking paglalakbay. Ako'y gutom na at iisa na lamang ang aking tinapay. Aba! May matandang lumpong sugatan sa daan. Mahabaging Birheng Maria, ano pong nangyari sa inyo, Ginoo? Maginoo, maawa ka. Ako'y gutom at uhaw na. Heto po, Ginoo, ang isang tinapay. Sa inyo na pong lahat iyan. Narito rin po ang aking tubig. Halik kayo't kumain at uminom. Maraming salamat, Ginoo, sa iyong kagandahang loob. Tatanawin ko itong utang na loob. Siya nga pala, ano ang iyong pakay dito sa liblib na kabundukan? Baka ikaw ay aking matulungan. Ang ama ko po ay may malubhang karamdaman. Narito po ako sapagkat tanging ang Ibong Adarna lamang ang kagamutan. Mag-ingat kang totoo nang hindi ka maging bato. Sa iyong paglalakbay, may bahay kang madaratnan. Doon ay huminto ka. May taong magtuturo sa Ibong Adarna. Maraming salamat, Ginoo. Ako ngayon ay lilisan na. Nawa ay maginhawa na ang iyong pakiramdam. Aba, napakagandang puno. Ang mga sanga at dahon ay pawang mga ginto. Hanapin ko raw ang nag-iisang bahay sa bandang ibaba. Hayun! Ang bahay ay nakita ko na. Tao po! Tao po! Halika, pumanaog ka.
At maghahanda lang ako ng pagkain na pagsasaluhan natin. Marangal na ermitanyo, ako po ay nagparito sapagkat ang aking ama ay may malubhang sakit na tanging ang ibong Adarna lamang ang kasagutan. Lahat ng naghanap sa ibong Adarna ay nawala. Don Juan, iyang hinahanap mo ay paghihirapan mong totoo. Sapagkat ang ibong Adarna ay may engkanto na wala pang tumatalo. Titiisin ko ang lahat, kamatayan ko man ang maging kapalit. Gumaling lang ang aking ama na doon sa kaharian ay may sakit. Kung gayoy, tibayan mo ang loob mo. Sa bundok Tabor, may punong makinang. Doon namamahay ang ibong Adarna na iyong hangad. Ang ibong ito ay hating gabi kong dumating. 7 malambing na awit ang iyong maririnig. 7 beses rin ito magbibihis ng magandang kulay ng balahibo upang antok mo ay malabanan habang kanyang awit ay pinakikinggan. Bibigyan kita ng panlaban sa antok. Tanggapin mo itong labahat 7 dayap. Bawat kantang iyong pakikinggan, ang palad mo ay susugatan. Saka mo pigain ang katas ng dayap. Tandaan, pagkatapos umawit ng ibong Adarna, siya'y magbabawas. Ito'y iyong iwasan upang hindi ka mapatakan. Dahil baka maging bato ka. Magagaya ka sa 2 mong kapatid na sina Don Pedro at Don Diego. Dalhin mo rin itong gintong sintas. Dito mo itali ang ibong Adarna. Baka ito ay makawala. Humayo si Don Juan sa bundok Tabor nang mapaghandaan ang pagdating ng ibong Adarna. Kalaunan, dumating na ang ibong Adarna. Tila pagod ang ibon at pagkalapag ng ibon sa puno ang pagkantay kanyang sinimulan. Namangha ang prinsipe sapagkat ang unang bihis ng ibong Adarna ay perlas na nagniningning sa liwanag. Lalong naging marikit sa paningin ng prinsipe ang ibong Adarna sa bawat bihis nito kasabay ng malambing nitong pag-awit. Nakaramdam ng antok si Don Juan at natutuksong matulog. Napakagandang ibon! Kailangan kong sundin ang bilin ng ermitanyo. Kunin ko ang labaha at susugatin ko ang aking sarili pagkatapos pigain ko ng dayap. Napakahapdi. Ayan, di na ako inaantok. 7 kanta ay natapos. 7 sugat din ang makikitaan kay Don Juan. At gaya ng inaasahan, nagbawas ang ibon bago ito matulog. Inilagan ng prinsipe ito kaya siya ay nakaligtas sa pagiging bato.
Inantay ang ibon na makatulog ng mahimbing, tsaka niya inakyat ang punong Piedras Platas at agad na sinunggaban ang ibong Adarna at iginapos sa sintas na gintong lantay. Sa sobrang galak, agad na dinala ni Don Juan ang ibon sa ermitanyo. Kinuha ang ibon at hinimas niya ito, pagkatapos ay ikinulong sa hawla. Don Juan, iyang banga ay kunin mo. Punuin mo ng tubig at buhusan mo ang 2 bato, sapagkat sila ang 2 mong kapatid na sina Don Pedro at Don Diego. Sumalok ng tubig si Don Juan at ibinuhos sa batong nakatanghod. Ang mga bato ay unti-unting naging tao. Sila sina Don Pedro at Don Diego. Bigla nilang niyakap ang kapatid na si Don Juan. Ang kanilang kasiyahan ay walang humpay sapagkat kwinento ni Don Juan na nahuli na niya ang ibong Adarna na kasagutan sa karamdaman ng ama. Mga kapatid, hali kayo sa bahay ng ermitanyo. Sila ay hinainan ng pagkain at pagkatapos ng salo-salo, ang ermitanyo ay kumuha ng bote at ang laman nito ay pinahid sa sugat ni Don Juan. Bigla itong gumaling at nagtatakang wala man lang bakas ng pinagdaanang sugat ang kamay. Ngayon, magsiuwi na kayo. Magkasundo kayong 3. Wala sanang magtra-traitor. Don Juan, kunin mo na ang hawla. Baka di nyo madatnang buhay ang inyong ama. Maraming salamat. Kami po ay magpapaalam na. Nagustuhan niyo ba ang inyong napanood? Ngayon naman ay sabay-sabay nating sagutin ang ilang mga katanungan. Para sa unang tanong, bakit naisipan ni Don Juan na hanapin ang kanyang mga kapatid? Tama, dahil kailangan niya makuha ang lunas para sa sakit ng kanilang mahal na amang hari. At dahil mahal na mahal niya ang kanyang 2 kapatid. Ilang buwan nang hindi nakakabalik ang mga kapatid ni Don Juan. Tama, 5 buwan. Bakit nga ba 5 buwan nang hindi nakakabalik ang kanyang mga kapatid? Tama, dahil sila ay napatakan ng dumi ng ibong Adarna at sila ay naging bato. Ano ang natagpuan ni Don Juan sa kanyang paglalakbay? Tama, nakakita siya ng matandang sugatan sa gitna ng kagubatan. May maganda bang kalooban si Don Juan? Patunayan. Tama, may maganda siyang kalooban dahil ibinigay niya ang kanyang natitirang tinapay at tubig sa matandang ketongin kahit siya ay gutom at uhaw na rin. Kung ikaw si Don Juan, ibibigay mo ba ang iyong natitirang tinapay sa matandang leproso? Tama, magaling. Oo, ibibigay ang pagkain para lang may makain ang kawawang matanda. Dahil sino pa ba ang magtutulungan? Diba tayo rin? Mahirap, tutulong din sa kapwa mahirap. Ngayon ay bumuo kayo ng 3 pangkat. Para sa unang pangkat, kayo ay magpapakita ng pagtulong sa kapwa kahit na ito ay hindi ninyo kilala sa pamamagitan ng role play. Para naman sa pangalawang pangkat, kayo ay gagawa ng slogan patungkol sa pagtulong. At para naman sa huling pangkat, inyong ipapaliwanag ang kasabihang kung sino man ang nagpapakababa sa kanya ay maamo ang biyaya. Ngayon, muling sagutin ang panghuling tanong. Mahalaga ba ang pagtulong sa kapwa kahit kayo ay ginawa ng masama? Oo,
Mahalaga ang pagtulong sa kapwa dahil likas na sa ating mga Pilipino ang tumulong sa ating kapwa, ang tumulong sa mga tao. Kultura na natin ito. Inyo bang naunawaan ang ating talakayan ngayong umaga? Magaling! Kung ganon, kumuha ng isang malinis na papel. Tapos na ba? Ipas ang papel at ito ang magsisilbi ninyong attendance ngayong araw. Para sa inyong takdang aralin, maghanap o gumuhit ng mga bagay na may uugnay sa kataksilan. Hanggang dito na lang at maraming salamat. Goodbye, class!